Hi guys! Welcome back to my channel! Good morning! So morning dito sa Switzerland. Actually itong video nito ay kuha ko pa noong summer dito. So yung mga halaman ko pa ay buhay na buhay. Ngayon ko lang siya na-edit kasi ngayon lang ako nagka-time mag-edit kasi ang dami-dami kong trabaho. So yung ampalaya ko dito ay buhay na buhay na buhay siya. Yeah, first time ko magtanim ng ampalaya. At may mga cherry tomato din ako, ayan. So marami din ako mga naitanim nung summer. May mga iba't ibang kamatis. Ayan, may yellow, may red cherry tomato, tsaka yung malalaking kamatis. Ayan, nahihinog na sila at kukunin ko sila, pipitasin ko sila para sa aking munggo. Munggo, balatong. Meron din akong tanim sa paso dito sa aming balkon ng mga strawberry. Ayan, para sa aking mga anak kasi gustong-gusto nila ng strawberry. Every morning pumupunta sila dito para magtingin kung pwede na silang makapitas kung may hinog ng strawberry. At ito naman sa amin ngayon, sobrang ulan-ulan. Ayan, medyo maulan ang umaga ngayon. Nasa second floor kami kaya medyo mataas itong aming balkon. Ayan, dyan namimitas na ako ng aking ampalaya. Dahon yung pinipitas ko. So, first time ko talagang magtanim ng ampalaya. Dito kasi sa Switzerland, hindi ka makakabili ng dahon ng ampalaya kundi yung bunga lang. So, buti na lang yung last time na nakabili ako sa Asian store ba to? Yung parang marami doon mga Asian na mga gulay-gulay. So, parang Asian store siya. O parang Asian store na nga kasi mix-mix yung mga tinda niya international. So yun, nakakita ako ng bunga ng ampalaya na hinog. So yun, pinahinog ko pa siya ng todo at kinuha ko yung mga buto niya at itinanim ko. At swerte naman na may tumubo. Yan, dalawa yung tumubo actually. Dalawa yan. Pero itong isa na to na kinukuhanan ko ng dahon, isang puno lang siya. Ayan, na-excite na nga ako kasi na-miss ko talaga itong dahon ng ampalaya. Ayan, may bunga na siya. Unti-unti na siya nagkakabuko. So, sana magtuloy-tuloy yung bunga niya. So, makatikim ng sariling tanim ng ampalaya. O ito nga yung dahon na to, kahit na medyo may butas-butas na, sira-sira na, pero pwede pa rin yan. Isasama ko pa rin yan sa pagluluto. Ayan, ang sarap ng ng feeling na yung nakakaani ka sa sarili mong tanim kahit sa paso lang kasi dito sa amin wala kaming sariling lupa. So kasi apartment lang yung tinitirhan namin. Nagre-rent lang kami dito sa Switzerland ng apartments. So buti na lang medyo mahaba yung balkon na rent namin na apartment. Kaya medyo marami-rami din yung naitanim ko na mga gulay-gulay halaman dito sa may paso. Naalala ko nun sa Pilipinas yung mga ampalaya na nilalagay ko o nilalagay namin sa munggo ay yung mga ampalayang ligaw lamang dun sa may nakalimutan ko na tuloy, gubat, yun sa gubat. Kasi minsan pag namamasyal kami dun sa gubat sa amin noon, ayan, nakakakita kami ng mga ligaw na ampalaya. Yan ang aming ginugulay, sinasama namin sa munggo. Pero dito talaga sa Switzerland, ang hirap, hindi ka talaga makakakita ng dahon ng ampalaya. So kaya buti na lang, nagtanim talaga ako, nakakita ako ng hinog na ampalaya at yung buto nun, yun ang ipinunla ko. Ayan. Ngayon naman, mamimitas naman ako ng cherry tomato. Itong cherry tomato na to ay yellow-orange ang kulay niya. Ayan, matamis din siya. Sobrang tamis. Mas gusto ko siya kaysa sa red tomato. Pero masarap din naman yung red tomato. Itong summer nga na ito ay hindi masyadong maganda yung summer. Hindi siya masyadong maraming araw. Kasi medyo ulan-ulan or makulimlim yan. Pero at least buti naman na yung mga naitanim ko dito sa balkon ay nabuhay. So at least may naaani pa rin. Nakaka-presko sa mata kapag yung may mga tanim ka tapos nakikita mo nagbubunga tsaka yung kulay nila yung green na para kang nasa jungle. Feeling ko nga nito na nasa jungle ako. O ayan, umakyat pa nga ako niyan o. Pero yung tuhod ko nanginginig diyan kasi yung upuan ay umuga-uga. So medyo natatakot ako din
tumayo. Pero kailangan ko kasing abutin yung mga hinog na red na cherry tomato. Ayan, marami-rami na rin ako nakuha na red cherry tomato. So, yung tomato, pwede mo rin siyang papakin na mas masarap din siya na tomato salad. Or, pwede mo rin namang, yun nga, yung gagawin ko na munggo. Pwede siyang ilahok. Ito naman yung aking kalabasan, medyo namumunga na, bumubuko-buko na. At ito pa, may kalabasa pa rin akong tanim dyan. Yan, 2 puno yan sa isang malaking paso. At yung bunga nito ay medyo malaki-laki na. Ayan. So, nakakatuwa na namumunga sila. Sana magtuloy. Medyo, malago yung kanyang yung mga dahon niya. So, feeling ko nasa jungle ako pag lumalabas ako dito sa aking balkon. So, nakaka-fresh ko talaga yung pakiramdam. So, ayan, marami na ako nakuha na dahon ng ampalaya at saka itong cherry tomato. So, tamang-tama sa sabaw na munggo. So, guys, dito ko natatapusin ang aking vlog and see you sa aking next vlog. Magluluto ako doon ng munggo. Bye! Thank you!